Welcome back to my YouTube channel. Magandang gabi sa lahat. Gusto ko lang sagutin yung tanong regarding doon sa ideal na kilos ng ating mga inalagaang fatteners before doon natin i-switch or palitan yung feeds from grower to finisher. So may specific ba na number of kilos before natin to gawin? So sagutin natin yan mga kabagis. And also, ano bang tama daw yung sabihin natin na isang buwan na yan mula pagkasilang o isang buwan na yung ating fatteners mula pagkabili. So, yun ating mga sasagutin mga kapagis for today's vlog. And make sure po na nakapag-subscribe na kayo dyan sa ating channel mga kapagis. At huwag kalimutan mag-comment at mag-like sa ating mga uploads. And thank you so much in advance. Just keep on watching. Topic mga kabagis na to is very common, no? But in some ways, kailangan kong i-explain kasi may mga nag-aalaga pa rin talaga na nalito kung ano ba talaga yung purpose ng finisher at bakit ba kailangan i-finisher pa rin yung ating mga fatteners at mayroon bang kailangang i-required na or i-consider natin na kilos ng ating mga inalagaang fatteners. Well, ang sagot ko dyan mga kabagis is that hindi ko tinitingnan yung kung anong kilo na o ano na yung timbang ng ating mga inalagaang fatteners before ko sila i-switch or palitan to finisher. Ang ginagawa ko lang talaga normally sa mga ilang batch na ng mga inalagaang kong fatteners is that right after ko silang mapakain sa grower feeds in 2 months straight, no? So normally kung magpapakain ako right after ko nakuha yung mga biik, pakainin ko sila 15 days to 20 days with pre-starter feeds. And ito yung mga panahon na minimix ko ng booster feeds. In-explain ko na yan noon na yung clear yan. Then right after that, mag-starter feeds ako in 30 days. So, after ng 30 days ng starter, mag-grower tayo. No? Ang grower naman within 60 days. So kung tingnan ninyo, itong pagkaubos pa lang ng grower na 2 months with a starter and pre-starter, ang baboy natin mula pagkabili nasa 3 months mahigit na sila. So itong finisher na to is optional sa akin, but sa karamihan ginagawa nila, kailangan nilang pakainin at least 15 days. But sa akin optional na lang yan. Kasi kumbaga dagdag gastos na sa feeds. However, ang sabi nila, I think this is also clear to everybody na kung fattener talaga yung ating nalaga or fattenings, no, yung ating, so before siya makatay or before natin ibenta yung ating mga nalagaang fatteners, at least makakain sila ng mga ilang days na finisher feeds because yun yung mag-neutralize doon sa mga kinakain nila from pre-starter to grower na mga feeds kasi mas mataas yung kumbaga mineral content doon. Ito yung or mga chemicals na hinahalo doon sa feeds. At yung finisher yung mag-neutralize doon lahat. So kailangan siya mapakain before natin ikatay at ibenta yung baboy, maging karne na para sa available sa mga tao for to consume, no? Para i-consume mo yung mga meat, no? Or yung karne. So yun yung explanation doon. So kung tayo naman is concerned tayo sa mga kalusugan natin, if we are concerned sa mga bumibili ng ating produkto o yung ating inalagaang mga fatteners, then at least pakainin natin ng 15 days na finisher. At again, walang necessary na number of kilos. Basta mapakain mo siya. Ang ginagawa ng iba or yung tinuturo ng iba din is instead of 60 days yung pakain na grower, gawin mo na lang ng 1 month and a half, and then yung kalahating month doon is finisher na. Pwede rin ganon para hindi ganon ka grabe yung maubos na feeds din. Depende na talaga yan sa diskarte natin mga kabagi. So kung concerned tayo at the same time, concerned tayo sa mga kumukonsumo ng ating mga binibentang fatteners, then mag-adjust tayo doon. Instead of 60 days, gawin din 1 and a half na lang, and yung kalahati ipakain natin as finishers para yun nga ma-neutralize lahat at maging ready yung ating nalagaang fatteners para i-konsumo o para ibenta.
So, yun na lang yung dapat natin gawin kung ayaw natin mag-extend pa ng another 15 days after ng 2 months of grower feeds. Kasi mahal ngayon ang feeds talaga mga kabagis. And to be honest with you, ito yung pinaka-challenging, no? Pinaka-challenge ngayon sa lahat ng nag-aalaga ng baboy aside sa mahirap ibenta. Ito yung feeds talaga, no? Palakihin at gaano natin talagang i-survive yung mga panahon na yun na magpakain tayo. Most especially nasa mga 10, 20 na mga fatteners na ilalagaan. So napaka-problematic yan sa feeds talaga. And saksi tayo dyan mga kabagis. And going back doon sa pangalawang question na ano bang tama? Sabihin na 1 month na to mula pagkasilang or 1 month na to mula pagkabili. Actually, walang mali doon. Puro siya tama. Lahat tama siya. Kasi, kung ikaw naman talaga yung may-ari ng biik at ikaw yung nag-re-raise din yun ng mga inahin, and then, pagka-calculate mo dyan sa biik mo, kung gaano na siya kagulang, is masasabi mo na mula pagkasilang ito na siya ngayon. Mga 2 months, 3 months na siya. But, yung mga nag-aalaga ng mga fatteners na walang inahin, binibili nila yung mga biik, then that's the time that they will say 1 month to mula pagkabili. So, walang mali doon. Depende lang kung ikaw ay yung nag-alaga, ikaw yung nag-paanak, or bumibili ka lang doon sa mayroong nalagaang mga biik. So, whenever, for example, nag-explain ka in a certain update sa vlog mo, if ever nagpa-vlog ka, or you're sharing a video or photos in a group, Facebook group, or Facebook page, sabihin mo 1 month to, so you have to put a surname. Lagyan mo talaga ng apelyido, 1 month mula pagka bili or 1 month mula pagkasilang. Kasi malito yung mga tao, and then there's always a question, may mga follow-up question kung ano yun, 1 month pagkabili, 1 month pagkasilang. So kung tayo, it's our responsibility whenever we do an update or we're having a vlog or we're sharing our updates sa mga inalagaan natin with the Facebook page or Facebook groups, then make sure to put a surname. Lagyan ng apelyido yung update niyo para hindi tayo malito at hindi tayo maguluhan, no? Yan yung normal na kumbaga disconnect sa mga nag-update. At minsan sabi hindi kami maniwala na 1 month yan, 1 month mula pagkasilang. So, you really have to put a follow-up information kung ano yan, 1 month na pagkasilang o 1 month pagkabili. Para clear at hindi siya, kumbaga, hindi kulang yung information natin. So, yun lang siguro mga kabagis, no, yung aking explanation. And again, bottom line nito, this year, ang pinaka-challenge talaga natin is yung presyo ng feeds, and I hope na we still have the courage to continue. And then, yung mga problema na yan mga kabagis, I know for sure, somehow, someday, malalampasan natin yan. And ang gawin lang na talaga natin is magpursige at i-continue natin yung ating simulan. Kahit isa, dalawa, basta nandyan, mayroon pa rin tayong inalagaan. Kasi nga, at the end of the day, kung mag-change yan, mayroong update na magmahal na yung mga baboy, tapos nag-stop ka totally zero, wala kang alagaan. So sayang, hindi ka man lang makabawi kahit konti, no? So yun lang mga kabagis, and thank you so much for always watching our uploads. And by the way, before I will end this video, I'll have to shout out. Mag-shout out tayo mga kabagis kasi mangilang araw na rin or upload tayo mula nung nag-audit hanggang ngayon. Hindi pa tayo nakapag-shout out sa mga solid kabagis, no, natin nandyan palagi sa comment section. At ito yung i-shout out ko mga kabagis, itong pinaka-latest na video or upload ko. Again, make sure mga kabagis, kung mayroon kayong mga suggestions or questions, comment down sa mga upload natin. From time to time, I have to find ways to make content or upload regarding that para ma-benefit ang lahat. So please do comment down sa ating mga videos kung meron kayong mga questions, meron kayong karagdagang information, kasi nga we're open for whatever information na pwede nating
magamit or ma-benefit ang lahat ng mga nanonood sa atin. So I just wanna say thank you so much kay Buds Maranan. Shout out sa iyo, bro. Ito yung si Buds Maranan, mga kabagis, na sa mga 200,000 plus subscribers na yan. Napakalaking channel. At palagi yan nanonood sa atin at nag-comment din minsan sa ating mga uploads. And I just wanna say thank you so much, no, for supporting us, mga small YouTubers, mga, you know, alam mo na yan. So, I know, nagsimula din si Buds Maranan sa maliit na number of subscribers, but now look at him, napakarami ng subscribers, mga kabagis. And thank you so much for encouraging us, Buds Maranan, kasi nga, you're our, kumbaga, tinitingnan ngayon, no, ng mga bagong YouTube na somehow, someday, maabot din namin yung number of subscribers na kagaya mo. At nakuha na niya pala yung kanyang silver button. So, congratulations. Thank you so much. At shout out din kay Lunimar Biriber. Yan. Thank you so much, kabagis. Si Nuts Escapades Vlogs. So, ito mga kabagis, for sure, mayroon itong mga upload. So, please check. No, Nuts Escapades Vlogs. Thank you. Shout out sa iyo. At shout out kay Nazareth Baros, si Nico Dunyo. Shout out sa iyo, Francis Dayalo. Thank you so much, kabagis. At also kay Gistoni Mendoza. Yan, or Gistoni Mendoza. Si Cesar Silva, shout out sa iyo. Ronel Garcia, thank you so much. Shout out din kay Judith Sixta. Si Tuto Remen. Henry Brillante. Thank you, kabagis. Shout out sa iyo. At shout out din natin si Richie Espinas. Thank you so much. Kay Bibilin Serrano. Shout out sa inyo, mga kabagis. Also, Twins Vlog, yan, kasi simula lang ni Twins Vlog, mga kabagis, mag-upload. I-support din natin yan, kabagis. Thank you so much. Please check his channel, Twins Vlog. And also kay EJ Sabrimonte. Yan, thank you so much again. And have a great day, mga kabagis.